Sabi ko nga sa inyo, ang taong nagtatago, ang hirap po talaga niyang hanapin. Ito pala ang rason sa likod ng dalawang OFW na di umano'y nawawala sa Hong Kong, na nagpayanig sa iba nating mga kababayan OFW sa Hong Kong dahil sa nabalita ang dalawa na nag-hiking pero hindi na nakauwi sa kanilang mga amo. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula Oktubre 4 nang huli silang makita, kung kaya't marami sa mga OFW sa Hong Kong ang kinabahan na baka may nangyari sa dalawa habang nag-hiking. May haka-haka rin ang iba na baka daw natuklaw ng ahas na hulog sa bangin, napunta sa ibang dimension o baka daw lumabas na ng Hong Kong. Pero ang totoo pala, nakita na daw itong ating mga kababayan noong Oktubre 8 ng hapon. Ito'y ayon daw mismo sa salaysay ng kapulisan na inilabas ng The Standard News sa Hong Kong. Sa mga hindi nakakaalam, naglabas ang The Standard News sa Hong Kong na salaysay daw ng pulis. Ang dahilan daw ng pagkawala nitong ating mga kababayan ay dahil daw sa utang. Nagtago daw itong ating mga kababayan dahil sa nahihirapan daw di umano sa utang. Narito pakinggan po natin si Sir Brian Calagi na dating advocate OFW sa Hong Kong. Actually mga kababayan, meron hong nag-message sa akin bago pa ito na i-report na missing. May nag-message po sa akin na akala ko hindi ito seryoso. Sa kadahilanan na alam nyo naman, pag pinost natin iisa lang. O kaya, ang marireceive ko lang na komento ay baka tumakas sa Hong Kong, pumunta sa ibang lugar, o hindi nagpaalam sa amo, umuwi dito sa Pilipinas. So, ganun lang po yung mga nare-receive po natin mga komento. Anyway, naging seryoso po ito sapagkat na-i-report na po ito sa konsulado at syempre, na-i-report na rin na missing. Ngayon mga kababayan, naglabas po ng news ang The Standard na kung saan ang sabi daw po ng pulis ay na-trace na yung dalawang missing na Pilipino helper, na-trace nila na nasa Lei Muk Shu. Babasahin natin yung news ng The Standard para maintindihan natin ang dahilan ng kanilang pagiging missing. Sabi ko nga sa inyo, ang taong nagtatago, okay, ang hirap po talaga niyang hanapin. Kapag nagtatago ka, ang hirap mong hanapin. Anyway, eto na. Ang sabi dito sa news, police said on Tuesday that their latest investigation revealed that the two missing Filipino domestic helpers were last seen at Lei Muk Shu Estate on the afternoon of October 8. Sabi rito. The women identified as Pabuaya Aimee Mahilum, 24 years old, and Tibay Aleli Perez, 33 years old, went missing earlier this month after reportedly struggling with debt. Okay, reportedly struggling with debt. Ibig sabihin, okay, dahil po sa utang, anak ng tinapa. Okay, so, nahihirapan sa utang. Yun po yung dahilan daw ng kanilang pagkakawala. Dahil sa utang, grabe naman ha. Okay. Nakalagay rito, according to earlier reports, the pair, okay, yung dalawa daw ay believe, o ano bang believe sa Tagalog? Pinaniniwalaan to be in a romantic relationship. Okay, so ibig sabihin may relasyon itong dalawang ito. Romantic relationship. Ibig sabihin, yung isa sa kanila ay lesbian, mga kababayan. Okay? Were last spotted on Yun Ok Road in Chunwan on October 4. Okay? Police later said that the two were seen between 4:30 p.m. and 5 p.m. that day on the Lungmon Country Trail in Chunwan and have descended near Samdiptam. Samdiptam. Okay? Okay? So, kung sino man daw po ang nakakakilala o nakakita dito sa dalawang kababayan po natin, ipagbigay alam lang po sa pinakamalapit na police station. Okay? Ito na nga po yung sinasabi ko. Minsan, nandiyadyaan lang. Okay? At yung nagsasabing nawawala, tapos biglang lalabas. Alam niyo yun?
So, siguro, nagtago dahil nga nahihirapan sila dahil sa kanilang utang. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kababayan, ha. Alam nyo naman na halos yearly tumataas po ang sahod dyan sa Hong Kong. Kung tutuusin, napakalaki na po ng sahod ho ninyo. Alam nyo ba kung magkano ang sahod sa Saudi Arabia, sa Middle East? $400 o parang nasa ano lang siya, 27. Actually, parang wala pang ang 30. Okay? Parang wala pa siyang 30. Diyan sa Hong Kong, pumapatak na po yan ng 35 to 37 pesos na po yan. Okay? So, napakalaking halaga na po yan. Paulit-ulit kong sinasabi, bakit nagkaganon na kung kailan na nasa abroad kayo, saka kayo nahihirapan sa pera. Kung kailan nasa abroad kayo, saka kayo parang nagkakandara pa na mangutang sa bangko. Kaya tayo umalis dyan sa Pilipinas ay para matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Ngayon, nakapunta na kayo sa abroad, parang mas lalong lumala yung nagiging nangyayari. Okay? Parang mas lalong lumala. Dahil yung pag-abroad nyo, imbis na guminhawa ang buhay ninyo, ang nangyayari tuloy, yung pag-abroad ninyo, parang mas namroblema pa kayo dahil nabaon yung iba sa utang. Namroblema kayo dahil hindi nyo alam kung papaano nyo solusyonan yung problema nyo sa utang. Diba? Kung kailan na nag-abroad kayo, saka naman kayo nagka-problema ng ganyan. Hindi ho, eto nga po hindi naman po masama yung pangungutang, pero paulit-ulit, marami na hong mga nagsasabi na kung ano lang ang sahod ninyo, kung ano lang ang kaya ng sahod ninyo, yun lang po ang dapat nyong utangin. Huwag po ninyong sagad-sagarin yung pangungutang nyo sa bangko. Tandaan po ninyo, ha, ang mga bangko ho dyan, napakabilis po yang magbigay ng pera, ang mga bangko ho dyan. Okay, napakabilis lang pong mangutang dyan po sa Hong Kong kasi mismong bangko na ang lumalapit sa inyo. Pero nga po, ang sinasabi ko mga kababayan, hindi po masamang mangutang, pero dapat nasa tama lamang po yung dapat nyong utangin. Ewan ko, parang 80% na yata ng Pilipino dyan sa Hong Kong may utang sa bangko eh. Promise, 80% ng mga OFW dyan sa Hong Kong may utang. Yung iba nga, tumakbo na umuwi na sa Pilipinas o kaya pumunta na sa ibang lugar. Ang malupit pa dyan mga kababayan, may isang bangko pa dyan na nag-o-offer ng credit card. Ako, sakit nito mga kababayan. So yung iba, bukod sa may utang na sila, nag-a-avail pa sila ng credit card. So ngayon, ano na ang mangyayari sa inyo? Yung ipapadala nyo sa Pilipinas, imbis na mapupunta sa pamilya ninyo, ay napupunta lang sa pagbabayad ninyo ng mga utang nyo sa bangko. Okay? Ang saklap lang neto mga kababayan na yung tipong masaya kayong umalis sa Pilipinas at ang kumbaga pinapanalangin nyo na pumunta kayo sa ibang bansa para maiahon ang pamilya nyo sa hirap. Ang problema ho, nagkakaproblema kayo. Okay? Nagkakaproblema kayo. Nasa ibang bansa na nga kayo eh. Bakit ganun? Kayo pa ay nagkakaproblema. Dahil tad-tad kayo sa utang. Diba? Yung iba, ay hindi po natin masisisi. Yung iba, nangungutang sa bangko dahil ipapaayos yung kanilang bahay. Ang problema, ang siste, yung inutang sa bangko, hindi naman natapos ang bahay. Kumbaga, okay, nandyan, napaayos, pero hindi pa yun tapos. Ang gagawin, mangungutang sa kabilang bangko para tapusin yung bahay. Nangutang sa 3 bangko dahil gusto nyo ipaayos yung mga bahay ninyo. May mga kababayan nga po natin dyan, fineflex yung ganda ng bahay ho nila. Fineflex yung sobrang ng bahay nila. Ang problema ho mga kababayan, tinatakasan na yung kanilang obligasyon, yung kanilang utang dahil tapos na yung mga bahay ho nila.